and Yubakan, ano? So, every participating district should only have a maximum of 5 members. So muli po, 5 members lang po yung makikita namin dyan sa table. 5 members. Okay, so yung hindi po kasali, ano po? Yung hindi po kasali doon sa 5 na yon ay matabi po muna, ano? Tamang nood-nood lang po muna tayo. Okay, 5, ano? 5. And of course, should observe cleanliness in preparing the dish. Cleanliness. Ano po? And must wear clean clothes, hairnet, apron for proper food handling. And must use fresh ingredients for the dish. Okay, so muli, 5 po ha, 5 lang po per table. Ano? District 1, nasaan na yung District 1? Mga sino po ang inyong kasali dyan? 5 daw lamang, 5. Okay, pakibilang. Nasaan po yung ating mga staff ng Tourism Office? Paki-validate kung yung bawat table ay tigli 5 lang. Okay, 5. District 2. Nasaan po yung District 2? O, ba't ang dami po ninyo wari dyan? Okay, tigli 5 lang po, ano? District 3. District 3. Nasaan po yung District 3? Ilan po kayo dyan? Yung hindi po kasali ay matabi po muna. Mawalang galang na po. Doon na po ito sa dalawa ha, sa Yubakan at Adobohan. Ang nakalagay po dito, maximum of 5 members. 5 po. Kasama 5 lang, 5. Yung hindi po kasali ay mawalang galang na po. Matabi na po muna. Kasi ang kailangan lang po na nasa table ay 5. Ano? 5 kalahok per table. Yan. District 4. Nasaan yung District 4? Sino po yung inyo dyan na kasali? District 4? Kagawad Lay, kasali ka po, Kagawad Lay? Ah, hindi po. Ano po yan? Basta for the Yubakan ay dadobohan yung 5 na po yon. Ano? Yung hindi po kasali ay tumabi na po muna. Ano? Pasintabi po. Mawalang galang na po. Okay, may we request Tourism Office, pakilagyan po ng respective numbers yung per table. Ano kasi magulo po yung pagkakaayos. Pakilagyan po ng mga number, yung makikita po ng ating mga judges. Ano, pakilagyan po ng number para madaling makita po ng ating mga judges kung alin yung per district natin. Ano? Ang akin pong pagkakatanda, District 1 dito sa kaliwa. Ano? District 2 ay ito po, itong nandito sa gawing gitna. District 3 ay yung pong mga nakakulay brown na yon. District 4, ito pong nakakulay green. District 5, ito pong nandito. District 6, nasaan po yung District 6? Ayan, yung pong mga nakakulay yellow-green. District 7, yung pong nakakulay blue. District 8, ito pong nandining naka-white. And District 9, nasaan po yung District 9? Yung pong mga nakakulay pink. Nasaan po yung table ninyo? Alin po yung table ng District 9? Parang hindi po kayo nakikita masyado dyan. Baka nandyan po si Chef Boy Logro, ha?
Yan, sige po. So after reading yung ating pong mechanics ng ating adobuhan and yubakan, ay atin po namang ipapaliwanag yung mga criteria for judging. Okay, for yubakan, ito po yung ating criteria for judging for yubakan. Taste and flavor, 40%. Method of execution or preparation, including cleanliness and neatness during the preparation, 30%. Availability of ingredients, 15%. And presentation, 15% for a total of 100%. Yun po yung ating criteria for judging for our yubakan. Ano? And for adobuhan, taste and flavor, 40%. Method of execution and preparation, including cleanliness and neatness, 30%. Availability of ingredients, 15%. And presentation, 15% for a total of 100%. So yun po yung ating criteria for judging for yubakan and adobuhan. Ano? At ngayon naman, kikilalanin natin yung magsisilbing mga hurado for our yubakan, adobuhan, and kanga competition. Ano? So our first judge is of course the Assistant Provincial Agriculturist, Ma'am Susana A. Uy. Palakpakan po natin si Ma'am Susana, ang ating unang hurado. Our second judge is the Chair of the Provincial and National Employees Multipurpose Cooperative, and at the same time President of the Marinduque Provincial Government Employees Association, and holding the position as Planning Officer of the Provincial Agriculture Office. So ladies and gentlemen, our second judge, Mr. Roy Licaros. Palakpakan po natin. And the chair of our panel of judges is of course our Provincial Tourism Officer, Mr. Jerry Hamilia. So sila po yung ating magsisilbing hurado for our yubakan, adobuhan, and competition ng ating Best in Kanga for this year's Kanga Festival 2023. Palakpakan po natin ang ating pong mga hurado. Okay, so sana doon sa kanilang mga mapanuring mata ay maitanghal natin yung karapat-dapat na manalo para sa ating tatlong competition in line with the celebration of the 216th founding anniversary of our beloved town of Mugpog. Yan. So pwede na po tayong mag-start in 3, 2, 1, go! And later, ay i-judge naman po nila. Magkakaroon sila ng pre-judging para doon sa ating mga kangga ng ating siyam na distrito. So our judges will have the pre-judging phase of the competition ng ating pong Best in Kanga. But for now, ang una po muna nating titingnan ay yung sa yubakan and adobuhan as per criteria na nabanggit ko kanina. So thank you, thank you, thank you. So once again, lima lang.
5 per district. So siguro, 2 para dun sa Yubakan, or maybe 2 para sa adobohan, and 3 for Yubakan. Isang magayubak, isang magahalo ng asukal, kinayod, mani, etc. Ayan, at sa adobohan naman, isa yung magasangkot siya at bukod rin yung magakayod at magagayat ng mga iba't ibang rikado para doon sa ating adobo. Ano? So yan, 5 lang po bawat table per district. So i-comply po natin yan kasi yung mga judges po natin ay maaring magawad ng deduction for every violation ng ating pong mechanics. Ano? Yan. Kasalukuyan na po silang umiikot at lumilibot para doon sa preparation, tinitingnan yung kalinisan, ano? At pamamaraan ng paghanda ng mga rikado. Again, our judges are from Provincial Agriculture Office and from the Provincial Tourism Office. So sila po yung ating 3 hurado for this year's competition ng Adobohan, Yubakan, and Best in Kanga competition. We're streaming live via official Facebook page of the LGU Mugpog and of course Marinduque News Network. Ayan, so kindly use the hashtag ganari kami sa Mugpog, hashtag Kanga Festival 2023. Ayan, para makita po ng ating mga kababayan all over the Philippines and maybe all over the world kung gaano po natin pinagdiriwang yung kapiestahan ng Bayan ng Mugpog for year 2023 at kapiestahan ng ating minamahal na Santo Patron, tinatangi at dinadakila ang ating mahal na Santo Patron, San Isidro Labrador. And of course, we'd like to thank 5R Coconut Farm, Rihanna's All Natural Sukang Tuba, Terra Soil Media for sponsoring yung ating pong mga ginagamit na suka ng ating mga bawat distritong kalahok sa ating adobohan. Ano po, again, we'd like to thank 5R Coconut Farm, Rihanna's All Natural Sukang Tuba, Terra Soil Media for sponsoring yung ating pong mga suka na ginagamit sa ating pong adobohan competition. May yumuyubak, may naghahanap. At kasalukuyang may naaamoy na akong margarine. Meron din akong naaamoy na mani. Ayan, we'll see, you know? Kung sino ngayong taon ang tatanghalin na panalo sa ating yubakan at adobohan. Considering na yung ating ay mas simple, ano? At yung ating pong mga judges ay tunay nga na magbibigay ng justice para doon sa ating mga napiling criteria for judging. Okay, sa District 8, parang nalilito yung taga-yubak kung ano nga ni bagang gawin. Habang doon naman sa District 4, ay kitang-kita na organisado ang lahat. Ayan, parang meron silang may master chef, may naghahalo na. At doon naman sa District 5, parang hindi pa sila masyado nakakapagsalang. At inihahanda ni Kagawad Lin ang dahon ng saging. Yan po ang kaganapan na nangyayari ngayon dito po sa ating bayan ng Mugpog. At tayo po'y nagpapasalamat sa biyaya ni San Isidro Labrador.
So once again, our judges are from Provincial Agriculture Office and Provincial Tourism Office. So ito yung mga judges natin for this next competition. Hashtag, ganda rin kami sa Mukbog, and hashtag, Kanto Festival 2020. At formal na nga pong nag-umpisa itong Kanga Festival, kung saan isa po sa mga tampok na gawain sa pagdiriwang ng kapestahan ng Bayan ng Mugpog sa karangalan ni San Isidro Labrador ay ito pong ginagawang yubakan at adobohan dito po sa Bayan ng Mugpog. At nandito po tayo sa Mugpog Covered Court, kung saan nga po sa isang mensahe na ibinigay ng kanila pong konsehal ay ibinigay na po ang hudyat para nga po mag-umpisa na itong Kanga Festival na ito dito sa Bayan ng Mugpog. At sabay-sabay po tayong napapanood ngayon ng ating mga kababayan sa buong mundo sa pamamagitan po ng Marinduque News Network, kung saan naka-live din po ang official Facebook page ng lokal na pamahalaan ng Mugpog sa kanila pong official Facebook na Mugpog LGU. Nakikita po natin ang ilan sa ating mga kababayan ito. Medyo mag-i-interview tayo, ano? Hello! Ano pong ano nyo? Anong distrito? Distrito po. Distrito. Ano nakapaloob sa distrito? Ano po Pero ay? din, lapit po din Ano? muna ay. Ng Kados, Hanagdong at Laon. Ng Kauno. Ng Kados, Hanagdong, at saka Laon. Laon. So, apat ho. So, nagumpisa na silang magyubak. Eto, ano pong pangalan nyo po muna? Pero Flor Mangana, Kayo po ba ay kagawad, opisyal ng barangay? opisyal ng barangay. Tingin po muna kayo sa camera. Yan. Kayo po ay opisyal ng barangay, kagawad ng barangay? Po, BHW, BHW. ng barangay. Ng barangay. Okay, ito pong ginagawa natin ngayon, ito ang tradisyonal na paggawa ng Ano ay, yubakan. yubak. Okay, ang ingredients niya na karaniwan ay Na saging, saging po, at saka sugar, at saka niyog. Anong kakaiba mong inilagay na ingredients yan para ikaw o ang inyong distrito ang tanghalin na manalo? Peanut butter at saka gatas. So titikman ho natin. Yan. Last time tayo ho ay isa sa mga horado, pero this time ang mga horado na nakita natin ay sina Kuya Jerry mula sa Tourism Office, ang ating provincial Farm Tourism Officer. At the same time nakita natin si Tita Susan Uy mula naman sa Agriculture, and then si Kuyang Tukayo, oo, nakita natin dito. Habang dito naman sa kabilang banda ay ginagawa naman po ang paghahanda para naman sa kanilang adobo. Last time, maraming tumutulong. Last year kasi isa ako sa mga horado last year. Ngayon, nilimitahan lamang nila yung mga miyembro sa 5, kaya very challenging ang pagprepara noong mga bumubuo dito sa District 2. Pero ganun din naman yung ginagawa sa kabilang banda. Hindi kagaya last year na sama-sama, mabilis magawa. Oo. Pero this time, medyo limitado lamang yung bilang na naghahanda nung mga niyubak at saka ng adobo. So siguro niligyan, nakabase siguro sa mechanics or sa component nung kanilang activity ngayon, kaya siguro binigyan o nilimitahan lamang yung mga tao na gagawa sa isang grupo. So yan po ang kasalukuyang sitwasyon dito po sa Mugpog Covered Court, kung saan nga po ay opisyal ng naghahanda ang mga taga-bayan po ng Mugpog sa kanilang adobo at sa kanilang niyubak. At mamaya po, ganap na alas 4 matatapos po yan. Susundan naman ng Kanga Festival ang pagparada ng mga kangga, dahil kilala po ang bayan ng Mugpog sa ganyan pong aktibidad. At susundan din po yan ng Grand Parade para sa kanilang street dancing. Magbabalik po kami sa aming live feed. Tunghayan po muna natin ang ilan sa mga impormasyong ibinabato ng MC. Diyan lamang po kayo. Parada ng tangga later on. So muli po doon sa mga may-ari ng mga kalabaw na gagamitin natin sa parada, nandiyan po yung ay magbabakuna ng mga vitamins para doon sa mga kalabaw.
So muli po, mangyari lamang po na makipagkita sa mga ating mga kasama from Municipal Agriculture Office para madala doon na po mismo. Ano? Doon po sa likod ng ating dating police station, substation. Ano? So muli, doon sa mga may-ari po ng mga kalabaw na gagamitin natin mamaya sa parada, nandiyan po yung ating mga kaibigan from Provincial Veterinary Office at babakunahan po muna yung mga kalabaw na yon, ano? Bago po natin isalang doon sa ating parada. So, yun po. Kailangan pong makapahinga kasi ng mga kalabaw bago at pagkatapos maturukan. Ano? So kung sana, nadadala na rin po yung mga kalabaw din para makomply natin yung tamang oras ng pahinga nila. Yun, may dumating na isa. May dumating na isa. Tatay doon po sa likod ng atin pong dating police station. Ano? Doon sa may tennis court, adalhin at nang mabakunahan po yung kalabaw. So muli, mga barangays natin, pakisabihan yung mga may-ari ng kalabaw, na doon na po adalhin diretso para pagkaturok, bago turokan, tsaka pagkatapos pagturok ay makapahinga yung ating mga kalabaw. Thank you. Uli po 5 per table. Pakibilang ha, baka mayroong 6 na or 7. Yung taga-tikim ay hindi po kasali. Maganda ang tandem ng mga nandun sa District 9. Talagang nagapakiramdaman sila ng gusto. Habang dito sa District 7, ayan, parang medyo inatago nila. May sikreto yata sila na inalagay doon, no? Hindi nila inapakita yung kanilang sistema. O, dini sa District 8 naman, sige, tuloy lang, bahala kayo dyan. Basta kami diretso dini. Ayan, napakasayang makita ng ating mga kabarangay ay nagkakaisa, sa mga ganitong klaseng gawain. So patunay na talagang ganire kami sa Mugpog. Muli po, pakisabi doon sa mga kalabaw, pakisabi doon sa mga may-ari ng kalabaw na agamitin, ha? Ay bakunahan po muna sila bago sila sumabak sa parada. So, ideally, mga 30 minutes before and 30 minutes ay pagkatapos mabakunahan ay makapagpahinga. So, mas maganda, mas maaga na madala yung mga kalabaw. At nandito pa rin po tayo live na sumasayang papawid sa Marinduque News Network at dumarating sa tahanan nating mga kababayan sa pamamagitan po ng Lucky 7 Channel 3.
At sa kainitan na hapong ito ay nandito po tayo sa covered court ng Mugpog kung saan nga po ay formal nang inumpisahan. Ito po ang kanilang Kanga Festival at kaalinsabay po nito ang kanilang gagawing kapestahan ay sinasagawa naman po sa mga oras na ito ang niyubakan at the same time ang adobohan. Kaya naman sa pagkakataon pong ito ay makakasama natin dito sa ating live feed ang kanila pong officer in charge ng Municipal Tourism Office sa katauhan po ni Miss Marlene Go. So atin po siyang kakapanayamin at hihingan ng mga konting mga impormasyon patungkol at bakit ginagawa po nila itong ganitong festival. Medyo alamin ho natin, tanungin ho natin, alamin sa kanya kung bakit Kanga Festival, ano po ang nauso dito sa inyong bayan ng Mugpog. Okay, magandang hapon po sa ating lahat. Bakit nga ba Kanga Festival? Kasi po kung ating tatanungin, ano ba ang patron, santo patron ng bayan ng Mugpog? Ito po ay ang patron San Isidro Labrador. At ano po ba ang buhay ni San Isidro Labrador? Siya po ay siya po isang magsasaka na kung saan ay siya ay relihiyosong tao na kung alamin natin itong kasaysayan ng San Isidro ay siya po'y bago pumunta ng bukid, dumadaan muna sa simbahan at nananalangin. Kaya nga po binibiyayaan siya ng masaganang ani. Na kung saan naman, ito naman po'y ginagawa din ng ating mga kababayang Mugpogenyo na alam din natin at kumbaga alam din ng mga ibang kababayan na natin na ang mga Mugpogenyo ay mga relihiyosong mga tao. Katulad din po ng mga tao ng probinsya ng Marinduque. So bali po, kaya ito pong ating ginagawa ngayon para na din sa pasasalamat through the intercession ng ating patron San Isidro Labrador na kung saan ay ang mga farmers ay siya din ang hininga ng tulong para maging masagana din ang kanilang ani sa buong taon. At isa marahil sa karaniwang sinasakyan o gamit ng isang magsasaka, ordinaryong magsasakang Marinduqueño, ordinaryong magsasakang Pilipino ay itong kangga. Kaya marahil ay dyan ho ang pinag-ugatan din nitong Kanga Festival dahil mayaman din ho sa mga agrikultural na pananim, mayaman ang inyong lupa pagdating ho sa mga ganyang mga usapin. So, eto po, pang ilang taong pagkakatatag na po ba kung natatandaan nyo po ang bayan ng Mugpog? Ang nakalagay po is 216. Pero kami po ay dumadaan pa rin sa validation, sa research, sa pag-aaral pa kung kailan ba talaga natatag ang bayan ng Mugpog at parokya ng San Isidro. Kaya ongoing pa po yung aming research study. Kaya kung ang pagbabasehan po yung 1807, that is 216th founding anniversary. Pero yung totoo po at tunay na pagkakatatag ay medyo yung pa po ang nililinaw namin sa panahon pang ito. At isa nga po sa tampok na gawain ay itong Kanga Festival. Maliban po sa Kanga Festival, isinasagawa din sa mga oras na ito itong niyubakan at itong adobohan. Na bukod tangi siguro ang bayan lamang ng Mugpog ang gumagawa ho ng ganitong pagtitipon-tipon kung saan ay nagsasama-sama ang mga individual at mga opisyal mula sa iba't ibang barangay. Paliwanag nga po itong napakagandang inisyatibo, tradisyon nyo na itong parang isang nyo na po ito ay parang nakaugalian na sa bayan po ng Mugpog. Opo, yun nga pong yubakan at adobohan kung bakit ito ay napili na isama sa pagdiriwang ng Kanga Festival. Kasi kung ating babalik tanawin ay yung mga kakaninong mga unang panahon ay itong yubak. At itong namang adobo dahil mayaman tayo sa mga native na chicken, ay ito rin yung isang kumbaga kilala na ating delicacy dito sa probinsya ng Marinduque. At kumbaga ay pinapagyaman natin lang yung ating mga lutuing nung una pa man ay
kumbaga ay natitikman na, hanggang sa ngayon ay patuloy pa nating matitikman. Hindi lang dito sa bayan ng Mugpog, kundi sa ibang parte pa rin ng bayan ng sa probinsya ng Marinduque. Ang pinakamaganda ho na naobserbahan ko sa ganitong aktibidad ay mas lalo pang pinayayabong, mas lalo pang nilalangkapan ng sarap at binibigyan ng panibagong flavor ang nakaugalian na nating pagkain. Opo. Diyan po makikita ang kumbaga talento ng bawat Mugpogenyo kung paano pa nila gagawing mas masarap at malinamnam sa panlasa yung mga naunang recipe ng mga matatanda. I understand, ito pong gawain nito ay isang kompetisyon. Ano po ba ang mga criteria for judging nitong ating, unahin po natin yung kanila pong yubakan. Anong mga tinitingnan na pagkakaiba ng isang distrito, nagawa ng isang distrito kumpara sa iba pa pong mga distrito? Kung meron po kayong datos dyan, ma'am. Alright, sige, babalikan po natin mamaya, pero karaniwan na sangkap ho ng kanilang niyubak, of course. Ang niyubak kasi ay di po ba pwede rin ang niyubak na karlubang o balinghoy? Pero dito, ano po yan? Nakalimita po ba sa saging lamang ang kanilang gagawing niyubak? Kung mayaman po tayo sa supply ng saging, yun po ang ating first priority. Pero nung mga nakalipas na panahon na dumanas tayo ng malalakas na bagyo at tumumba ang karamihan saging, ang option po is yung balinghoy or ano bang tawag natin nun? Balinghoy? Karlubang ano pa? Sa amin. Or ano pa, kamuting kahoy. Yes, kamuting kahoy. Or kasaba. Okay, kasaba in English. Sige po. Ano po yung inaasahan ng mga pre-amount nung mapapanalunan dito? Kasi nag-imagine, yan po ay galing pa sa iba't ibang mga barangay. Medyo malalayo din ang mga barangay ng Mugpog. Pero ano ho ba? Bakit nagtsatsagat, nagsusumikap ang ating mga barangay official na mag-join dito sa ganitong inisyatiba? Kahit naman po sabihin natin hindi kalakihan naman yung ating papremyo, pero ang tangi pong layunin ng bawat isa ay pagyamanin pa, i-preserve, i-conserve yung ating pong tradition or traditional cuisines na kung saan ay hanap-hanapin talaga ng mga hindi lang ang mga turista kundi mismong taga dito yung lasa at linamnam ng niluluto nilang adobo at ang kanilang yubak na saging. Okay. So maliban pa po dito, ma'am, dito po sa ginagawang activity ni ngayon, ano pang mga inaasahang mga aktibidad na naka-line up sa pagdiriwang po ng kapestahan ng inyong bayan? Meron po tayong matutunghayan mamaya na mga palarong Pinoy, na kung saan kumbaga yung mga traditional games natin ay itatanghal. Then after po nun, di yung pong Parade of Kangas na. Yun lang. Baka on behalf po ng ating municipal mayor ay mensahe nyo po sa lahat ng mga Mugpogenyo, lalong-lalo na yung mga kababayan natin na wala man dito sa ating bayan pero nakatunghay ho sa ating palatuntunan ngayong araw. In behalf of the LGU Mugpog at sa mga ating mga kababayang wala dito, kami po rito sa bayan ng Mugpog ay patuloy na pinapahalagahan ng ating kultura at tradisyon. Kaya nga po tuwing sumasapit ang ganitong mga panahon, ang buwan ng Mayo, ito po ay pinaghahandaan ng bawat Mugpogenyo, ang bawat barangay, na kung saan ang ating pong traditional na yubak na masarap na kainin na wala tayong sawa na ito ay matikman. Patuloy po natin itong nililinang at pinapagyabong pa. Kasama po dito ang adobong manok sa gata at dilaw. Yun po. Yan, maraming salamat, Miss Marlene. Ang aktual na kapestahan po ng San Isidro Labrador ay 15 po ba? Opo. So ibig sabihin mamimiesta po kami sa inyo? Pwede po. Opo. Kayo fiesta po sa inyo at sa buong sambayanan ng bayan ng Mugpog, lalong-lalo na sa ating napakasipag at mabuting Mayor Libelo.
Thank you very much. Yan po ang kanilang municipal designate, municipal tourism officer na si Miss Marlene Go. At sa pagpapatuloy po ng ating programa ngayong hapon, maraming salamat po. Ay atin pa rin pong ihatid sa inyo ang mga pinakahuling kaganapan dito nga po sa pagdiriwang ng Kanga Festival. Live na live po tayo dito sa Municipal Covered Court ng Bayan ng Mugpog. At iikot po ng ating cameraman ang mga kasalukuyang nagaganap dito kung saan ay unti-unti na Ito maganda, medyo malapit kasi ito sa atin kaya ito yung nakikita natin. Pero siguro pwede tayong tumikim nitong niyubak na ito. Tita Susan, tara. Ito po ang ating Assistant Provincial Agriculturist ng Provincial Agriculture at sobrang lapit po nito sa aking puso at isa sa mga hurado ngayong taon. Last year ako ang isa sa mga judge. Oo, pero ngayon karapat-dapat na ikaw ay isa sa mga hurado. Ano ang tinitingnan mo at ano sa palagay mo ang edge ng mga distrito na naglalaban-laban ngayon para sila ay tanghalin at maging kampyon dito naman sa kanila pong ginagawa na aktibidad o kompetisyon na ito? Magandang hapon sa lahat. This is my first time dito sa Yubakan and Kanga Festival, Adobohan. Ganito pala dito kasaya. Actually, napakahirap nilang i-judge dahil lahat sila ay may angking kakayanan at skill sa pagyubak. Talagang makikita natin na yung culture ng Mugpog pagdating sa mga ganitong kapiestahan bilang alay kay San Isidro Labrador ay makikita po sa bawat isa dito. So siguro i-judge na lang namin dito. Marami naman po mga criteria, yung lasa, preparation, at saka ano pa ba? Ano po ba ang criteria for judging para sa niyubak? Oo, sa niyubak, syempre yung lasa at flavor na nilalagay nila. Hindi yung, kasi sanay tayo na saging at niyog lamang, yung natikman kong niyubak. Pero I'm sure pag natikman ko ito mamaya ay napakasasarap ng kanilang niyubak. Kasi may mga flavor sila na may gatas pa, may cheese, iba-iba po. And then, yung method of preparation, syempre tinitingnan po natin yung cleanliness at saka neatness ng mga gumagawa. And then, availability ng mga ingredients. Ayan, iba-iba nga ang kanilang mga ingredients na sinasahog sa niyubak. Same with adobong native na manok. I'm sure masarap yon. And the presentation, mamaya po iikot ulit tayo para makita natin yung presentation ng bawat product nila at nang makapagtanghal tayo ng tatanghalin ngayon na the best dito sa festival ito. Thank you. Alright. Pang Miss Universe ang iyong mga kasagutan, Tita Susan. By the way, ano ang nakikita mo na kahalagahan ng patuloy na pagsasabuhay at pagpapayabong ng ganitong mga traditional cuisine natin dito sa ating lalawigan ng Marinduque? Tulad nga ng nabanggit ko kanina, ang bayan talaga ng Mugpog ay napakayaman sa mga kultura at tradisyon na isinasagawa nila taon-taon. At ang mga ganitong aktibidades ay pagpapakita lamang na yung culture talaga natin ay sinasabuhay natin. Imagine, bawat barangay dito ay nakikiisa, bawat Mugpogenyo ay nakikiisa. So ito ay pagpapatunay lamang na talagang sinasabuhay natin at ginugunita yung mga kanununuan natin, mga kultura at tradisyon upang maipamalas natin sa bagong henerasyon ng ating po mga kabataan at ng mapalawak po natin yung ating pong kultura. So dito sa lalawigan ng Marinduque, especially dito sa bayan ng Mugpog, talagang napakahusay ng mga Mugpogenyo at yung kultura at sabi ko nga kanina nung pagdating ko pa lang dito sa bayan ng Mugpog, talagang sa 6 na bayan dito po sa lalawigan ng Marinduque, ang bayan ng Mugpog ang masasabi ko na napakayaman sa kultura at tradisyon, lalo na po pag ganitong kapiestahan. At isa po ito sa pinakatampok na gawain sa kanilang pagdiriwang ng kanilang kapiestahan. Mensahe po para sa kanilang piyesta, Tita Susan. Happy Fiesta sa bayan ng Mugpog. And pagpatuloy lang po natin itong mga ganitong kultura at tradisyon ng ating po mga ninunong Mugpogenyo at ng sa mga madating na panahon, araw, buwan, taon, ang ating po mga kabataan ay maging mulat sa mga ganitong kultura.
And kahit po tayo may pandemic pa, masayang-masaya po dito sa bayan ng Mugpog. So happy fiesta, mabuhay ang mga Mugpogenyo. Bati mula sa Provincial Agriculture Office and of course kay Mayor Tonton Uy na rin. Hindi yan mawawala at makakalimutan. Yan po si Tita Susan, tinatawag akong Tita Susan. Susan Uy, ang ating Assistant Provincial Agriculturist mula sa Provincial Agriculture Office na isa nga po sa mga horado para sa mga gawain ngayong hapon. At tuloy-tuloy po siyang iikot para naman tingnan ang iba't ibang mga pagkain at preparasyon o paghahanda na ginagawa nga po dito sa bayan ng Mugpog. So nasa ang parte na po kayo? Ito, ang ganda dito, ayan na oh, kanin na lamang ang kulang. So nakikita na natin yung kulay. Siguro kailangan kong umikot, pero kaya ba? Hindi. So anyway, ilalatag po yan isa-isa mamaya. Para ang kailangan kay mahabang mikropono. Makalapit tayo doon mamaya. Oo. So, gusto kong ikutan yung bahaging yon para itutok na lamang sa atin, yung, okay lang sir, dito na lamang kami. Hindi na kami lalayo. Dito lamang kami. Mamaya naman ay magkakaroon po ng plating doon sa kanilang mga inihanda ng mga pagkain. At mamaya rin po ay ako'y kukudlit at titikim na. Ako na ang unang titikim para maiparating ko po sa ating mga kababayan kung gaano kasarap ang mga inihanda po nilang mga pagkain dito nga po sa bayan ng, I guess, okay na sir. Lalapit na lang daw siya. Balik mo na lang yan sir doon. So pinagod niya si... So lalapit po tayo sa bahaging ito sapagkat nakikita na natin na isinasagawa na po ang plating. Nag-plating na po sila, kaya naman natin pong aalamin, yan, titingnan ang kanilang mga napakasasarap na mga pagkain at napakagaganda na ginagawang paghahandang ito. So kitang-kita natin sila nanay. Anong distrito po ito? District 3. Ano pong mga barangay ang sakop ng District 3? Danau. Tingin po kayo dito. Yan. Danau. Yaang Anapog Sibukaw, Sumangga, Mangyan Mababad. Mangyan Mababad. Oo, ang district councilor ay ako, si Councilor Belen Luisaga. Ayun, si Councilor Bilin pala. Luisaga. Ang naka-assigned district councilor dito. So ito po, napaka-supportive ni Konsehal at yan po pagbati po ng kapestahan sa ating mga kababayan na Mugpogenyo. Opo. Isang magandang hapon po. Kami po ay lubos-lubos ang pasasalamat at pagbati sa lahat ng mga taga bayan ng Mugpog. Lalo tigit po ay ang 37 barangay na bumubuo sa bayang ito. Kami po ay lubos-lubos ang pasasalamat sa aming minamahal na Mayor Leo Libelo dahil napaka-supportive po niya. Ganon din po ang aming sangguniang bayan sa pangunguna po ng aming Vice Mayor Jonathan M. Garcia. At ang lahat ng bumubuo ng konsyal ng bayan ng Mugpog. Maraming salamat po sa mga bisita ngayong hapon. At sila po ay kahit mainit ay narito po sila. At sila po ay nakikiisa, nakikipagtulungan. At sila po talaga ay willing na makita ang lahat ng mga programa, mga tradisyon, mga kultura dito sa ating bayan ng Mugpog. Maraming salamat po. At happy fiesta sa kapiestahan ng San Isidro Labrador, sa ganon din po sa founding anniversary ng bayan ng Mugpog. Salamat po. Maraming salamat, Konsehal. Meron ka po ba diyang kanin? Sapagkat matikim kita mamaya noong inyong adobo sa gatang manok. Mayroon po ay niyubak pong saging na saba. Napakasarap po ng aming niyubak. Ang nakalagay po dito ay sari-saring ingredients. Matikim daw po kita ng kaunti, meron pa buntira. Yan, so yan ang ating titingnan natin. Last year, ako po ay isa sa mga horado dito, judge. Oho. So ngayon, tayo ay titikim. Ayun, may konti. Romeo Mataak po ako. Ayan, sir. Romeo Mataak. Tikman mo po ang aming adobong. Ay, di yung po muna mamaya. Yung niyubak. Niyubak. So may iba't iba kayong kulay ng niyubak. Ito ay... Ito po ay ubi. Ubi. Ubi po yan na mayroon pong kiso, mayroon pong gatas, mayroon din po yung asukal. Ano pang kalagay na rin? Margarine. Star margarine.
Oo. Meron pa na yung pong mura, yung buko ng nyug. Meron po. Kaya napatikim po namin si Sir para matikman po niyang napakalinamnam na niyubak ng ano. Kino tayo ng konti, pengi pong konti. Aming panay, Distrito 2, 3. Distrito 3. So titikman ho natin ang pinagmamayabang at ipinagmamalaki ni Konsehal Belen na masarap daw na niyubak sa kanilang distrito. Yeah. Sarap! Lasang-lasa ang saging, hindi tinipid. Ano, malinamnam. Napakasarap. Pag-ibak ng ating mga member na 4 na barangay po yan. Mula sa Barangay Danau, Barangay Sibukaw, Anapog Sibukaw, Barangay Mangyan Bababad, Barangay Sumanga. Thank you so much po. Siya po ang assigned councilor sa District 3. Yan, si Konsehal Belen. Ikot tayo dito. Pinapakita ho dito. Oh, nagabayo na sila ng saging. Oh, makatawaan daw kita dito ng ulo ng anong tawagan dito? Halo. Ito halo. Yan. So, mamaya ano ang kakaiba sa inyong niyubak? Ay, meron po kaming claim na gatas, tapos may nyog, may star margarine, at mani. Yan. So, may sugar Siyempre, Ano pong district kayo? District 9 po. Anong bumubuo sa District 9? Lamisa, Tarug, Barangay Lamisa, Barangay Tarug, Barangay Pili. Ay, malayo-layong paloob doon ay ano po? Oo, yan. Sige po. So yan po muna, mamaya babalik tayo sapagkat busy sila. Limitado lang ang kanilang mga oras. Pero nakikita natin yung kanilang medyo pino. Hindi kagaya doon sa kabila. Ay! Joke lamang po. So dito tayo ay kukuwit ng kaunti. Ano pong district kayo? 6 po. Anong mga bumubuo sa District 6? Barangay Butansapa, Putimbuhangin, Bukbuk, at saka Banto. Masarap po. Masarap. Iba naman yung kanila dito. Meron naman silang gatas. Opo, may cream densada at saka cheese at saka mani. Saka margarine. So nag-plating na po sila. Ito yung isa sa mga plating na ginawa nila. Ito, naka-plating na sila. Sarap. Naka-tissue natin dyan. Thank you po. Thank you. Hindi ko natanong yung pangalan. Ano pong pangalan nyo? Sol po. Kita po yung sumayaw ng 1 taon dito. Nasayaw ulit kita mamaya. Kakalimutan ha. Masayaw kita. Alright, sige. Ako po ay dati isa sa mga judge last year. Kaya Jerry, kasama po natin ang Provincial Tourism Officer ng Provincial Tourism Office, Mr. Gerardo Hamilia. Ano po yung tinitingnan mo na mga criteria para tanghalin yung isang distrito dito sa bayan ng Mugpog? Number 1, siyempre is pagdating sa pagkain na yung lasa. Pangalawa, yung para mainganya ka is yung preparation. Yung dalawang yun ang malaking component noong sa pagkain. Upon viewing kasi, pag maganda ang presentation, nando na yung motivate na tikman mo yung pagkain. Yan ang normaling So may nakikita ka na, pupusuan ka na ba ng mga distrito? Ayaw nating i-preempt. Tapos yung preparasyon nila. So ongoing pa. Oo, ongoing pa. So yan po si Mr. Gerardo Jerry Hamilia, ang atin pong Provincial Tourism Officer dito po sa Marinduque. So ikot pa rin. Ito masarap guys. Lapit na kita dito. Naku, dapat nagdala tayo ng kanin para dire-diretsong kanin na nito. Ito, nakikita na natin ang isang bandi, ano ba ito? Isang kawali. Hindi, malaki kawa. Isang kawa na anong tawag dito ay adobong manok sa gata. Anong distrito po ito? Ano ang distrito natin? District 1. Sinong District 1 na assigned councilor? Sa pagluto. Hindi, na konsehal. Si konsehal pala si konsehal yan, konsehal. Kagawad si Kagawad. Kagawad. Kagawad na anong barangay? Market site. Market site. So itong District 1, ang composition yung poblasyon. Poblasyon, yes. Yan, poblasyon. Yung 5 barangay. Ano pang pangalan nyo, Kagawad? Kagawad San Ileco.
Sunny? Leiko. Leiko. Kagawad, ano ang nakita mong mga ingredients para tanghalin kayo na pinakamasarap sa pagluluto ng ginataang adobo sa adobong ginataan ano tawag doon? Adobong manok sa gata. Yan. Makakagod dyan ay yung mismo nagluto. Ay, yung mismong cook. O sige, salamat Kagawad at happy fiesta po sa inyo ha. Thank you so much. Yan. Ano pa pangalan nyo? Rodel po. Rodel. Kuya Manong Rodel, ano ang kakaibang ingredients na nilagay mo dito sa ating adobong manok sa gata na may luyang dilaw? O tama na, baka mamali ako, no? Para kayo ang tanghalin na pinakamasarap sa lahat ng distrito dito sa Mugpog. Yan po ay suka, sili, paminta. Yun lang po. Oh, wow, napakasimple lamang, ano? Pero we'll see. Flavor with love. Ayun, flavored with love. Cooked with love. So yan, tutukan natin, ano? So tapos ka na po? Hindi po, ano pa? Okay, kasi matikim po sana ako mamaya na lamang. Joke lamang. Yan, so mamaya ho, ang cute na mga lusong, ang liliit ng mga lusong. Ito pa rin, iba ito masyado. Ito medyo, parang nakikita natin, ito masyadong ito may dugo pa, May dugo pa. Ayan, dugo. Tapos medyo yung kanilang mga malapot. Oo, ikaw nagluto? Anong pangalan mo po? Edmar Liwanagan, sir. Kuya Edmar Liwanagan, ano ang kakaibang ingredients na nilagay mo dito kumpara sa pangkaraniwang niluluto natin na adobong manok sa luyang dilaw? Adobong manok na may gata sa luyang dilaw. Bali, sir, simple lang ang ginamit dito. Hindi kami gumamit ng yung mga magic sarap or yung Ajinomoto. Ang ginamit namin ay asukal and then yung salt lang. Tapos gata, tapos ilagyan lang namin yung suka. Napakasimple, native lang talaga. Tapos yung ginamit namin na dilaw is yung talagang lang, luyang dilaw talaga. Hindi yung nabibiling pulbos. Yun lang. Nako, meron kang kanin dyan. Yun lang, sir. Balik ako dyan mamaya at makikikain ako. Okay, sige. Anong barangay, anong distrito po ito? District 5, sir. Ang District 5 ay binubuo ng ano-ano mga barangay? Barangay Magapua, Malayak, Malusak at saka Barangay Malayak, Malusak, Magapua. Yan, mga apat na District 5. Sige po, maraming salamat at matikim po ako niyan mamaya. Alright, so happy fiesta po sa bayan ng Mugpog. Ito may dugo pa, tapos ay meron pang luya tuloy. Sile, yan, sile. At may papa ng manok, Adidas. Yan Adidas. So mag-plating na si Kuya. Alright, happy fiesta po. Kaway-kaway. Sino pong naka-assign na konsehal dito? Sa District 6? Hindi alam. Ang sarap, Ang sarap po ng mga pagkain dito talagang. Ito kasama natin, kapanayamin ko na rin pala, ang ating kaibigan. Hello! Ang ating kaibigan na si Gerald Rejano. Ang isa sa mga tagapagtaguyod ng mga lokal na produkto dito sa Marinduque, partikular ang isa sa pinakamasarap na suka sa lalawigan ng Marinduque. Pakilala ka muna sa ating mga kababayan. Hi, magandang hapon. Ako po si Gerald Rejano. Kami naman nagmamanage ng 5R Coconut Farm. So ayun, kami nag-asuno ng coconut products and of course yung paggamit na natural na organic soil media rito sa Marinduque. Of course, sa buong Luzon, Visayas at Mindanao. So, hi, magandang hapon, Nandito kami ngayon sa Kanga Festival, Kami luckily na pagbigyan kami ni Mayor para maging sponsor nung dito sa adobohan. So, isukan namin ang gamit po ng mga mga participating districts dito sa festival. So, lahat ikaw ang nag-sponsor ng mga suka na gagamitin nila dito sa kanilang adobohan na ito. Yes, so, maliban dyan, ano pa ba yung mga produkto na dinevelop ng inyong organisasyon? Yung meron kaming yung coco jam or coco caramel. Then of course meron din kami yung yung mga Terra soil media, carbonized rice hull, yung coconut pit, spice yung tuba, of course yung masarap sa chicharon, yung vermicast, yung organic na soil media, pwede ho pang gulay, pwede ho sa pampalay,
At saka fruit trays po. Pwede po. Nasaan yung mga sample ng iyong mga produkto? Tara po. Tara. Mamaya ikutan kita doon ha. So medyo malayo doon sa area doon. Doon sa Asul. Pupunta kami doon mamaya ha. Babalikan ka namin, ikot lang kami doon, din pupunta kami doon ha. So, okay, babalik tayo doon. I-picture natin 'yon ha, separate ha. Alright, sige. Thank you so much at mamaya ko na ikaw hinga ng mensahe ng pagbati sa pagdiriwang ng araw ng Mugpog. Alright? So tuloy-tuloy pa rin po tayo ang ating ginagawang coverage dito po sa Kanga Festival na sinasagawa nga po dito sa Mugpog Covered Court. So, umikot pala tayo dito sa other side para naman maitampok natin ang ilan pa po sa mga ginagawa dito po sa kanilang Mugpog Kanga Festival. So, nandito naman po tayo sa bahaging ito kung saan ito may binubuo ng anong distrito? District 8. District 8. Anong pangalan mo muna? Balanacan, Hinanggayon, Argao, Silangan. Ang District 8 ay binubuo ng Balanacan, Argao, Silangan, Hinanggayon. By the way, anong pangalan mo po? Glenda po. Kayo po ay? Barangay Treasurer ng Balanacan. Ng Barangay Balanacan. Isa sa mayamang barangay sa lalawigan ng Marinduque, lalong-lalo na sa bayan ng Mugpog. So, ngayon, nasa na po ang inyong ginagawang preparasyon para sa ating kompetisyon na babalikan ko lamang nito, no? Napakaganda naman ng treasurer ng Barangay Balanacan at sa mga kasapi at mga opisyales ng naturang barangay. So ito na po, inihanda na ang kanilang niyubak, ang kanilang niyubak at kasabay pa rin ito ng pagdiriwang nila ng Kanga Festival. Alright, so busy-busy sila kuya at ayaw ko munang pagsilitain kasi sila yung nag-prepare niyan. Sino po ang kagawad, kapitan dito ng Balanacan? Kasi nga ano pala ano? So, si Bukal. Okay, sino ang kagawad? Una kagawad? Rosalia. Tapos ang naka-assign po na konsehal na Mugpog ay si Edgardo de la Cruz. Nasaan si Consel kaya? Edgardo de la Cruz. Wala pa, hindi pa nakita. O sige, babalik na lamang tayo. Pero nakikita ko, nakahanda na ang kanilang nag-plating na. District ano po ito? Ha? District 8 po. District 8. So may plating na sila. Naka-plating na sila sa District 8. Sino pong naghanda na rin? Ikaw po? Ang galing-galing mo po. So, ano ang iyong ingredients na kakaiba? Bakit tatanghalin kayong pinakamasarap na adobo ang manok sa luya na may gata at may luyang dilaw dito sa araw ng Mugpog ngayong taon? Ang sekreto lang po namin dito ay yung luyang dilaw na sariwa, siling dahon ng sili, at saka yung siling maliliit, yung mahalang siling labuyo. Labuyo. Opo, at saka po papaya. Yun lang po pinaka-main ingredients ng talagang adobo. Alright. At kumusta yung about yung ating niyubak? Ito po. Anong kakaiba sa ating niyubak? Ang toppings po namin, nilagyan po namin ng toppings na buko po. Buko. Mura akong tawagin. Tapos yung may star margarine, asukal, at yun lang po. Yun lang po ang pinaka-main ingredients. Maraming salamat. Anong pangalan po? Liani Lugat. Mula sa Barangay Balanacan. Maraming salamat po sa inyong ito ang laki ng kawa. Ayan, ang ganda ng plating nito. Anong district po ito? District 7. District 7, nakikita na natin ang kanilang plating and presentation para sa kanila pong adobong manok sa gata na may luyang dilaw. Alright, sino pong naghanda nito, nagluto nito? Ikot tayo dito, kasama natin at kakapanayamin muna natin ano po ang inyong sekreto. Bakit kayo ang tatanghaling pinakamasarap na adobong manok, native na manok sa gata na may luyang dilaw para sa kapestahan? Ulit, ano po ang inyong sikreto o ingredients na nilagay kakaiba sa iba? Sa sukang native po, yung sa tuba, saka yung sili, haba, siling mangang, luyan dilaw, saka yung pong asin lang, at saka yun lang mga sikreto na. Matagal na po kayo nagaluto ng adobo manok? Matagal na nagluluto ako. Ayan. So ano pang pangalan po ninyo? Kagawad Eduardo Mulbog po. Ayun si Kagawad. Kagawad, itong District 7, ano-anong mga barangay ang nakakasakop
Barangay Sayaw po, Barangay Payi, Barangay Gisian, Barangay Mideran. Yung medyo malayo-layong mga barangay sa seaside. Opo. Na masarap ang maraming mga isda rin diyan Pero nakita ko ang ganda ho ng plating ninyo. Sino pong nag-plating? Kayo na rin. Kami din sila po. Pero sinong gumawa po nung Sila po. Sige, batiin nyo na lamang po ang inyong mga kababayan dito sa Mugpog para sa inyong nalalapit na kapestahan ng buong bayan ng Mugpog. Binabati ko po ang aking mga kababayan, bayan ng Mugpog po, para po sa nalalapit na kapistahan. Maraming salamat po. Maraming salamat Kagawad at mamaya tayo titikim. Meron ba diyang kanin? Meron. Yun ang wala. Bati na po muna kayo. Binabati ko po lahat yung mga kamag-anakan ko dyan sa Maynila. Uwi na kayo dito sa Marinduque sa ating darating na kapiestahan, bayan ng Mugpog. Maraming pong salamat. Magandang boses pang radyo. Sige, pwede. Alright, maraming salamat. Babalik po tayo titikim. Sa pagbabalik po natin, may dala na kitang kanin. Alright, so ito ang ganda ng plating. Isa sa mga pag-ikot ko, last year isa po ako sa mga judge. Nakita ko maganda ang presentation nun ninyong plating. Di ko lang alam kung masarap. Pero baka may konti, pwede nating tikman. Dito ay. Dito na. Dito ay. So, titikim po kita ng kaunti para ating matikman. Masarap. Lambot. Smoothie. Yan, smoothie. Ang kanilang niyubak. May panlaban ang District 7. And ang ganda-ganda mo naman. Ano pangalan mo? Sir Darna. Darna! Si Darna kasama natin. Nasa ng bato? Pakikuha na sa kanya ang bato. Talaga ba? Bati ka, happy piyesta sa lahat ng mga taga Mugpog. Happy piyesta po sa lahat ng taga Mugpog po, sir. Thank you po. Anong oras ka malunok ng bato? Ay, mamayang gabi pa po, sir. So, maraming Hello. Ano lang. Nandito si ano. Meron ng dinidesenyohan ng bulaklak. Ang cute. Cyril. Ito, gumagawa na sila, oh. Ito, yan, dito yung nagmula. Sa saging na hilaw. Na may kurting muryon or may drawing ng muryon. Anong district po ito? District 4. Binubuo ng Bintakay, Kandahon, Kapayang, at saka Barangay Ino. Alright. So, ikot na kita. Cut na muna kita. Doon pala, interview natin yun. Baka kita makahingi rin ng suka. Tara. Ha? So, dito muna kita. Ay, ang ganda ng presentation nila, oh. Ang ganda ng plating nila. Anong district po ito? District 4 po. District 4. Wow, ang sarap. Gusto ko ng tikman. Ang kanilang, ang ganda ng presentation ni Kuya. Talagang parang isang chef, professional chef, no? Si Kuya. So, baka naman chef talaga tayo. Hindi po. Hindi. Pero ang ganda rin ng plating nila. The best. So, interviewin ko muna si Cyril. Nakita ko si Cyril. Nandito sila. Yan, so nandito sila. So, pupunta na muna tayo doon sa Rehano. Ikot muna tayo. Mamaya, patikim daw po ng inyong tikim tayo. Patikim tayo ng kanilang ng niyubak nila. So, titikim ho tayo ng niyubak. Sarap. May daming palaman. Parang may mura sa loob. Masarap, the best. Tapos may alat na nag-alaban tsaka yung tamis. Kakaiba yung inyo, may fusion. Masarap. Masarap ito, masarap. Dito tayo kay Gerald. Nasaan si Gerald? So ito po isa sa mga sponsor nitong
lalapit tayo dun sa loob. Daan daw po ng konti at ang init. So tayo po ay live na live dito sa booth ng Coconut Farm, isa sa mga sponsor, major sponsor. Tayo mga peso. Isa sa mga major sponsor ng aktibidad ngayong hapon. At kanina po ay nagkaroon na tayo ng initial na panayam sa ating kaibigan na si Gerard Rejano, na isa na siyang tumatayo nga po na owner nitong 5R Coconut Farm na ito. Nabanggit niya na rin kanina na ang mga ginamit na isa sa mga ingredients, napakahalagang ingredients ng paggawa ng adobong manok sa gata na may luyang dilaw. Of course, hindi mawawala ang atin pong suka at sila po yung sponsor nitong local na vinegar na ginamit nila kanina. Ba't mo pala naisipan na mag-produce o gumawa ng ganitong napakagagandang mga produkto, particular na itong suka na ito? Actually, sir, kasi may demand. And bukod sa demand, sir, actually, imbis na kopra lamang ang iproduce ang aming farm, syempre mas maganda na meron kang produkto na na-appreciate ng karamihan sa ating mga may bahay dito sa ating bansa, So, and also, product din doon ng pandemic dahil kumbaga, of course, nung pandemic, kailangan creative tayo sa paghanap ng pagkakitaan. And luckily, through different stages of experiments, various formulations ng bawang, may sibuyas, may sili, and so on, nakamap na namin yung tamang ratio na pagkasarap-sarap na suka dito sa atin sa Marinduque. And wala akong halong chemicals, all market staples. So itong suka nyo na Rejano's All Natural Spice Sukang Tuba, ito gawa dito sa Marinduque. You can proudly say that. Opo. Yeah. So, ito ba, saan na ito saang mga available establishments na pwedeng bumili ang ating mga kababayan? Pero bago yan, ang promotion ng iyong mga suka, ano-ano pa ang mga pinoproduce nyo sa inyong kumpanya? Kasi nakita ko may iba pa po kayong mga ginagawa at dinidevelop pa para sa lalawigan. Okay. Meron ho kaming coconut caramel. Okay. So sa ating linggo sa Marinduque, coco jam. Pero ang gamit po namin na sweetener imbis na table sugar ay coconut sugar. Pakita mo naman sa camera. So yan ang kanilang cocoa caramel spread. Ano-anong meron dito sa ating ito ba yung tinatawag natin na Kalamay-hati? Yes. O Sampililok sa Torrijos and Santa Cruz. Kalamay-hati dito po sa Mugpog, Buwak. Coco jam sa amin sa Amerika. So anong kakaiba sa ating cocoa caramel spread? Ang kakaiba dito, sir, is yung mababa yung glycemic index nito, so kumbaga, let's say sugar you get 120 sa glycemic index, especially dito sa mga ng diabetes nila, sa mga watch sa kanilang dito they can enjoy the sweetness without the guilt. And of course, siyempre, napakainit po ngayon, may El Nino. Madaling masira, di ba? Opo, ngayon po maganda dito, masarap po ihalo sa ice cream. Pero matagal, kumusta yung life span niya? Chef life is halos the same lang din po. Pero is yung flavor and yung mas guilty pleasure yung mo rito. Na-achieve upon eating the spread. Sa tinapay, sa suman, sa kakanin, so mas masarap. Ito po, itong cocoa caramel spread, saan pwedeng mabili ang ating mga kababayan? Pwedeng makabili ang ating mga kababayan? Meron po sa Buwak Hotel and meron online sa Shopee. And for now, dito pa lang po kasi kumbaga kaka-approve lang ng aming FDA. So, ayun po, sir, lang namin para talagang legitimately eventually yung ipe-penetrate ang bigger market. Bigger market po, sir. So, magkano yan? Ito po yung 100 lang for now. Dahil Kanga Festival, entitled po yung yung ating participants ng Kanga po na malaking discount. 100 po. Tayo niyan mamaya. Ito naman po ay magkano? Ito po ba isa lamang ang size o iba-iba? Meron ho kami. Po, bakit merong naririt na na ganun sa ilalim? Ano 'yon? Ano yung mga ingredients nito? Of course, merong siling labuyo para do sa anghang.
shake natin, ganyan. Merong bawang, may of course yung tamang ano na sibuyas, tamang bilang ng ano na luya, tamang bilang ng pepper, tamang bilang ng basically yung major namin na ingredients. At ito, galing mismo sa farm ninyo ito, na matatagpuan sa Balanacan. Okay, so ito magkano yung ganito? Retail price po ay 60. 60 o murang-mura lang. Anong kakaiba sa ibang mga suka na nakikita at nabibili natin sa ibang mga pamilihan? To be honest sir, yung pag ang suka, ang tinikman mo ang suka tuba, maski kasi galing yan ng Batangas, galing yan sa Quezon, masarap ang sukan tuba dahil yung aftertaste niya, natural na may sweetness ng fruit and yung parang sweetness and sourness ng fruit. So yung mga ibang commercially produced vinegars, ang lasa nasa ano lang ng dila, nasa unahan. Ito, may parang may nuot sa ilong, meron din nuot sa likod ng dila, sa may bagang. So nandun yung mararamdaman mo, malalasahan mo. So with the spices din, tamang amount of spices, talagang pag sinasumaw-saw ka ng danggit, ng bangus, liempo, lechon, ay dako po, talaga mapaparaming inyong kain. Ito, napakayaman ito pero iba yung pagmamahal sa Marinduque, sa kabila ng mga estado sa buhay ay nandito tumutulong sa ating mga kababayan na mag-develop ng ganitong mga local product. Meron po kasi yung domino effect, lalo-lalo na sa ekonomiya. Sa pagbuo ng ganitong mga produkto, natutulungan natin at nabibigyan ng kabuhayan ng ating mga kababayan through local livelihood activity na nangyayari sa isang barangay o sa isang pamayanan. So, yeah. So, i-cite ko lang, kumbaga, dati, yung isang farmer namin, kumikita na ng, let's say, sa pagkokopras, 10,000, variable pa yon dahil taas baba ang ang kopra po, lalo na ngayon, mababa ho ang kopras. Ngayon ho, I think, ang kumikita siya mga around 20,000 plus dahil nga nagatuba na siya, we buy at daily, at a good rate for them. So, kumbaga, ayun, masaya ho yung mga ibang farmers sa amin ngayon na within the community. At yung naarkilahan namin po. Bakit ko po siya kilala? Bigbigyan ko kayo ng funny fact, mga kababayan. Ang kanya pong tatay ay malapit sa aking puso, si Tito Robert Rehano. Si Tito Robert Rehano po ang dating presidente ng Club Marinduqueño Incorporated, kung saan during his time, ako po ang kanilang scholar. So produkto po ako ng scholar ng Club Marinduqueño Incorporated, and through the approval of his dad, kumusta si Tito? Through the approval of his dad, I was able to graduate ng kolehiyo. So thank you so much sa Club Marinduqueño Incorporated at sa lahat po ng mga bumubuo at opisyales ng naturang organisasyon. Naway talagang nananalaytay sa inyong mga puso ang pagtulong sa ating mga kababayan. And true enough, despite of so many opportunities outside the province, bumalik dito sa Marinduque para ipakilala ang lalawigan at mag-create ng impact. Maliit man pero eventually sa tulong at gabay at sa suporta na ating mga kababayan sa pagbili ng ganito mga local produkto, eventually not just the national market but eventually the global market will be penetrated by their products. So maraming salamat, and we are praying and hoping for more success kagaya nila Mamita na talagang kilalang na. Pagdating kasi Rehano, ang lumalabas kasi ay arrowroot cookies. But this time, another generation ng Rehano, pag sinabing Rehano, sukang tuba. Of course, quality, we have to of course continue the tradition of quality ng Rehano. So, of course, sina Tita Mita ay sa tinapay, sa mga cookies, kami naman ay sa coconut products. True. And most importantly, all of these products, gawa po yan ng Marinduque. Kaya pag nakita nyo po ang tatak na ganito, 5R Coconut Farm, itong Rehano Spicy Sukang Tuba, eventually sana maging available na sa mga bigger establishment very soon, pero available sa kanilang Shopee at sa kanilang Lazada. Meron ba sa Lazada? Sa Shopee pa lamang. So, kung kayo po ay nasa Shopee ngayon, mag-order na po kayo at tikman ang napakasarap na spice sukang tuba. Gawa po yan sa lalawigan ng Marinduque. Next ko na lang po.
sa mga various na mga trade fairs na napuntahan namin dito sa World Trade, sa Cavite, even sa ano natin dito sa Buwak, sa Morionan, lahat po na natikim ay napapangiti. That being said, umpisahan na po nating tumikim. So meron sila ditong Chicharron. pero ito Vegetable type. vegetable. Okay, so ito yung suka nila. So sabi niya kanina, alam mo yung pag kinain mo pa lang, yung amoy niya, parang kahit di mo pa natitikman, meron agad. Meron dun, tsaka dun sa ano, Oo nga. basil. Sarap. Isa pang snacks din, meron din of course yung matamis, itong coco jam. Na may hati. Parang atsara. Oh, may pagkaganon, no? May pagkaganon. May sweetness. Lalo kung kay taga Marinduque, alam niyo yung lasa ng atsara ng Marinduque. Sarap. Parang kumain ka ng atsara pero suka pa lamang siya. O, di ba? Paano kapag nilagay mo siya sa atsara mismo? Eh di yan ang sarap lalo. So, approve. The best. This time naman, ito yung Skyflakes. Yan. At titikman natin dito. Medyo malaki ito. So, meron pala ibang sizes. Or ito na yon. Same formulation, iba lang yung size. Okay. So, ito magkano tong ganito? Ito ho ay 240 sir. Kaya medyo mataas is because mataas yung coconut sugar. Kaya talagang inaano lang po namin, ina-maintain yung between the affordability and profitability ng mga ano. So, kasi 'di ba karaniwan na ingredients ng ating sampililok o ng ating Kalamay-Hati sa Marinduque, yung matamis na bao. O ito, coconut sugar, cocoa sugar. Okay. And of course, coconut milk. Okay. So, titingnan ho natin itong kanilang cocoa. Mamaya mag-ice cream tayo, lagyan natin yan. Ay, naku. Cocoa caramel spread. Ito, masarap sa ice cream. What? Tingnan natin kung anong kakaiba nito sa... Maraming makakakita, dun sa gagawin natin ang pagbibigay natin sa sarap. Cut na. Cut na. Ayan. Sarap. Talagang to, sampililok na Marinduque. Kung nagka-crave kayo ng sampililok na Marinduque, ito yon. Sarap nito sa suman. Suman. Dun sa ating special education fund, sisiguraduhin natin na magiging hanggang itong mga atleta. The best? Busog na naman kita? Panghuli. Panghuli, sir. Okay. I-flex ko na rin yung aming soil media. Ito nasa likuran mo, sir. So, ito po, ang tinatawag nating coco pit. So, ano bang function ng coco pit? Ito yung ginagamit natin sa pagtanim dahil with coco pit, mas nare-retain ho yung moisture sa lupa. Lalo na ngayon, sobrang importante ho itong produktong to dahil sa mga pananim, pwede ho ihalo sa palayan, sa mga para ho talaga makombat natin ang loss of moisture. And of course, yung vermicast namin, sir. Vermicast din. Ito yung manure ng earthworm. So yan po ay kompleto sa minerals. Ito, pinapataba nyo yan kasi di ba meron kayong coconut farming dyan? Waste material po to. Waste material. So, pinapataba ito? Gamit sa pwede for structural integrity nung pinag-aanuhan. And ito po yung vermicast ang mas pampataba. Structure and moisture, then yung sa nutrition po ng halaman. Alright, at bago tayo magtapos, ay mensahe sa ating mga kababayan na tangkilikin ang inyong mga produkto. Magandang hapon, ako si Gerard. So, ayun po, pinapagyaman po namin ang kapaligiran through our Terra Soil Media products and of course, for the culinary experience that involves coconut, ito pong suka, nagyari sa Balanacan, dito sa Marinduque, and of course yung coconut caramel natin. So, unti-unti sir, hopefully ma-reach po namin ang inyong mga bahay para matikman niyo po ang aming produkto. Ano ang mga contact number o contact details at saan-saan kayo pwedeng tawagan o puntahan ng ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga interesado sa inyong produkto? 5R Coconut Farm sa Facebook po. Doon lang po, we can reach us. Dito po. 5R Coconut Farm, yan po. Sa Facebook. Sila po ang kanilang official farm ay makikita sa Sitio Elaya, Barangay Balanacan, dito po sa bayan ng Mugpog, Marinduque. And yung mga produkto po nila
ay Food and Drug Administration approved na, and of course through the support and assistance from the DTI as well as from the Department of Science and Technology. Once again, yan po ang ating kaibigan kasama ang iyong engineer na kaisa po natin sa pagtatangkilik at sa pag-develop pa ng mas maraming local product mula po dito sa Marinduque. At pansamantala po tayong magpapaalam. Thank you so very much, and nice meeting you once again, Engineer. Thank you so much. Nice meeting you. At muli po, tayo po ay tuloy-tuloy ang gagawing coverage. Dito naman po sa, may mga ganito pa sila, dito sa pagdiriwang nga po ng Kanga Festival. Tayo po ay pansamantala muna magpapaalam. Ano tong gagawin ito? Ano kayong gagawin dito? Masayaw ata sila. Dito na po tayo sa barangay. Okay, ayun, malaki-laki rin pala yung matatanggap ninyo mga bata. Pag gold medal, individual 700 pag gold. Wow! Sana all. Tapos pag silver accountant, 753. Oh, imagine, pag gold ay 700. Sa individual ito, ha? 700, then 500 pag silver, 300 pag bronze. Wow, sana all. Okay. So higit pa man, higit man doon sa financial, Ayan, sana mas ma-motivate tayo, mga athletes natin sa susunod na taon. Asungkitin natin, aagawin natin yung number 1. Aagawin natin for next year. Mas ahanda namin kayo at mas magiging preparado ang bayan ng Mugpog for that Provincial Meet 2024. Isinisiguro namin yan sa inyo. Ayan. Excited na sila nung nalaman nila na ganon. 700 pag gold, then 500. Paano kung iba't ibang events yun? Halimbawa, nanalo ka na doon sa swimming, panalo ka na sa 100 meters, sa backstroke, butterfly. Hindi, ang dami nun. Lalo na sa dance sports. Wow, mga bata. Lalo na sa dance sports. Nanalo ka na sa rumba, sa pasadoble pa. Okay. Yun, ay ang dami nito. Mapahirapan ako nito, accountant. Sige, isa-isahin natin. Atin pong iniimbitahan, konsehal narito, nandyan. Konsehal Belen, dito po tayo sa taas. Konsehal narito, Konsehal Morris. Konsehal Mau, dito po tayo. At iaabot po natin itong mga insentibong ito sa ating mga student athletes. Ayan. Sino pa? Si Konsehala Rosel, nandyan. Nakita ko kanina si Konsehala Rosel. Yung ating pong mga minamahal at ginagalang na SB members ay inaanyayahan po namin dito po sa stage para personal po na iabot yung ating pong insentibo para sa ating mga manlalaro. At kung si Mayor po, nandyan po siguro si Mayor. Yan, atin rin pong inaanyayahan ng ating butihing Mayor. Napaka-supportive sa halos lahat ng larangan. Sa halos lahat ng sektor. Talagang nandyan si Mayor. Suporta. Walang dalawang isip. Without hesitation. Without second thought. Ganyan ka-supportive ang ating Mayor. Kaya pinagmamalaki natin yan.